ito na, awarding na, pinapunta na kami dun sa ceremony. Lumabas lahat ng mga paborito kong restaurant. Sabi ko, Sina, ito na, ako na. Nasa D na, hindi ako tinatawag. Oh my God, hindi ko na pinapahalata. Kabadong-kabado ako. Pumapasok sa isip ko, shit, either nakalimutan ako or wala naman talaga ako sa listahan. Nagkamali. Sabi ng isa kong katabi, hindi ka tinawag? So ang dating sa akin talaga, hindi. Talo ka? Tapos, sumagot yung isa, baka bib ka! So ako, pumasok sa utak ko, oh God, that's a possibility. So medyo namungayan ako ng loob. Ito na naman, alphabetical. Nagpunta sa C, natawag ako. Kaya yung mukha ko na mangiyak-ngiyak kasi parang daming roller coaster of emotions na nangyari sa akin. I can imagine. I like reminding, especially my children, and also the younger generation, na hindi ako yung tipo ng tao na binigyan ng puhunan ng magulang para magtayo ng restaurant. Pag-aaralin nila ako sa umaga, magtatrabaho ako sa kanila sa gabi. Yung may-ari ng Tia Maria. Gusto ko kasing mag-aral nung time na yon because ang naging pangarap ko nun, maging restaurant manager. Alam mo bang, when you go through something, you're blessed. Because you're going to be tested and you're going to be stronger and wiser after. Ano ibig sabihin yan? Kahit dumi, if you're pressured, you could be a diamond. So did you like it? Did you like acting? Did you like performing? Did you like showbiz in general? I see that as work, as a job. Tulad ng trabaho ko pag-waiter, pag-mamascot. Nakita ko siyang obligasyon na kailangan gampanan. Kaya siguro ako yung tipo ng kahit anong role game. Feeling mo nung artista ka na, did you know that dun ka na for the rest of your life? Hindi. Paano mo nasabi yun? Kasi gusto kong bumalik sa restaurant. Hindi nawala yun? I will not choose an easy life. Life is difficult. You said that in your TED Talks. But life now for you is not as difficult as it used to be. Or is it? It is still. Wow naman! Hello! Grabe! So, oh, wow! Drinks ready at the house for me! Pinaghandaan na niya! Magde-day drinking tayo kasi tayo ay magse-celebrate. It's only 3:45 but yeah, we're going to celebrate. And there's a lot to celebrate about Marvin. And also for you being here. Thank you. Well, no. Yeah, thank you. But really, the greater celebration is Michelin. Bib Gorman. Grabe. Let's hear that story from Marvin himself. How he became one of the first Michelin awardees. Thank you, thank you. Oh, this is fantastic. Thank you. Let's go. Game na. Well, congratulations again for the Michelin. Maraming salamat. What's this? Oh, teka lang. Paano ba nalalaman? Panalaman mo ba na mananalo ka? Wala talaga? Not at all. Paano ang style nila? Random daw yan, di ba? So, they're called the secret inspectors. So, sila yung parang sa culinary industry, sila yung award-giving body na hindi mo alam kailan at paano kayo i-rate. Mabubulaga na lang kayo. You will get an email. And if you get an email, may possibility na ma-invite ka sa awarding. At pag na-invite ka sa awarding, if it's not an inaugural year, pupunta ka doon na may possibility na wala kang makukuha.
Pero pag inaugural year, sure ka na part ka ng list which is selected. Okay. Pag inaugural, the first time. First time. Which is what it was. Bagong dating sa Pilipinas. So, ang alam ko noon, because it wasn't really in our consciousness, ang Michelin. Kagabi ko nga lang na-download yung app, Michelin. Kasi si Jai-Fi ng Bangkok nakakuha ng star. So nagulat ako, parang pwede pala yun. So na-download ko kagabi. So wala talaga siya sa consciousness namin. It's just that last year, we went through sobrang challenging times for Kochi. Then I had to retrain the entire team. So we were training very hard. We were doing it for the business and for our customers. Na-timingan na dumating yung Michelin sa Pilipinas at dun pala sila mag-i-inspect. So, wow, grabe! So during that time, the staff were well-trained kasi yung reviews namin nun, either sobrang ganda at sobrang pangit. And that is so bad for restaurants. Sino nagre-review? Google reviews, mga tao, customers. So, may mga ganon, yes. Yung nagsa-star. Yes. So, we don't like that. Of course, not just for the review, but we don't want to upset our customers. They're paying, una, hindi lang bayad, oras, pumunta sa amin. So, it's not right for us to give them not the best service that they deserve. So, ayoko nun. Competitive akong tao. And at the same time, waiter ako dati. Nagtatrabaho ako sa restaurant. So, ayaw ko na hindi nagiging masaya yung customers na pumapasok. So, we had to train the entire team to be consistent. Front of the house, back room, dining, at saka yung kitchen. So, medyo handa kami para maging magaling. So, nag-upskill. Yun yung time, nanonood ako ng mga documentaries ng mga Michelin documentaries. Talaga? So, mayroon pala talagang inspector season ang tawag nila. So, during that time of, I think, between June, July, August, September, diyan sila nag-i-inspect. Tapos kasi, the following year, doon lalabas yung mga result. So tiningnan mo kung yun nga yung time na yun? Well, apparently yes, kasi sabay-sabay. Ito nga yung magandang storya, nung natanggap ng team namin, sa company email, dumating yung email. The next day, pagpasok sa trabaho, usap-usap, sir, meron po dumating na email, Michelin daw po. Sabi ko, tas may click here. Naku, sabi ko, wag yung click yan, scam yan. Kasi naman may click here agad, di ba? So, delikado. Sabi ko, wag. 1 day, 2 days. So parang, hindi mo kiniklik? What if totoo? Diba? What if totoo? Kasi narinig ko na from my industry friends na talagang mga concept nila, they prepared for the Michelin season. Pinadala ko sa dalawa kong kaibigan na feeling ko talagang pasok sila. Pasok sila talaga. Sabi na, Marvin, legit, click mo na. So, click, ganyan. Tapos, ang hingi ng information, pictures, and then we sent. And then tahimik na naman yon. So hindi pa yun? Hindi pa. So they're just going to get information. But according to my friend, Marvin, for you to get that email, they went to your place 3 times already. Really? To check. Kasi nabalitaan nila na pumasok ko sa criteria na masarap daw. So kain sila doon. So para makarating ka naman sa second ulit na sarapan. So this is a different inspector daw. I would always say daw kasi wala talaga may alam kung ano nangyayari. Different times sila pupunta. Random talaga. Tapos, para ma-confirm yun, may reconfirmation na naman daw. So, pupunta sila ng 3 beses sa'yo para siguro, magde-deliberate sila kung sino yung selected, sino yung Bib Gourmand, sino yung makakuha ng stars. So, we're just so happy na na-invite tayo sa awarding. Ito na naman nangyari. Pumunta ako sa awarding. Okay. So, pagka na-invite, hindi pa sure yun? Since inaugural year, pasok ka doon sa listahan. Pero alam mo na ba yan nun? Hindi. Yun na Ito na nga. So dumating ako doon sa awarding. Busy-busy ako nung araw na yon. Hindi, sabi naman kasi 5 o'clock. Dumating ako mga 5 minutes before 5 o'clock. Yung pala may mga briefing before pa. Busy-busy ako nung araw na yon. Dami namin ginawa. Dumating ako 5 minutes before 5 o'clock. Tingin ko, sabi ko, parang namang classroom tong setup dito. Anong nangyari? Marvin, we had the briefing. Parang graduation. Kanan, kaliwa. In-explain kung paano mangyayari. Wala akong clue. Ito na. Awarding na. Pinapunta na kami dun sa ceremony.
alphabetical order, selected. Yung list, selected yung unang tatawagin. 12-10, numbers eh. And then A, lumabas lahat ng mga paborito kong restaurant. Sabi ko, C na, ito na, ako na. Nasa D na, hindi ako tinatawag. Oh my God, hindi ko na pinapahalata. Kabadong-kabado ako. Pumapasok sa isip ko, shit, either nakalimutan ako or wala naman talaga ako sa listahan. Nagkamali. Hindi ko pinaparamdam. Ang selected ay 78, 70 plus. 108 kaming inimbitahan. So, konti lang naiwan. So, may mga hindi makakall talaga. Pero, ito yung mga chef friends ko na ang stars. Yeah, pasok so, na pasok. Ito na, bumalik sila. Hindi ako nagpaparamdam ng emotions. Sabi ng isa kong katabi, hindi ka tinawag? So, ang dating sa akin talaga, hindi. Talo ka? Gulat. Sas ako parang, hindi eh. Tapos, sumagot yung isa, baka bib ka. So ako, pumasok sa utak ko, oh God, that's a possibility. So medyo nabuhayan ako ng loob. Ito na naman, alphabetical. Nagpunta sa C, natawag ako. Kaya yung mukha ko nun, mangiyak-ngiyak. Kasi parang daming roller coaster of emotions na nangyari sa akin. I can imagine. Kasi nasa stage lang, hawak-hawak ko na yung red na award. Tapos, parang, it's just so unimaginable. For somebody na hindi kabisado kung anong nangyayari dito sa Michelin. Of course, everyone dreams about it. Pero naman, nung natanggap ko naman yung email, since proactive tayo, negosyante tayo, alam ko naman na kailangan namin mag-prepare just in case, if ever, we get that recognition. Because it's a double-edged sword. Dadami yung tao, kung hindi kayo prepared, mapapasama. Ganun ba yun? Usually, ganun talaga ang experience. Okay, but you know, some people say, hindi naman talaga masyadong big deal yan. And you even read articles say, I tried this Michelin restaurant, pero nothing great. That's diba? True. Just, you know, siguro tulad lang ng mga ibang recognition at awards, sabi nga, di ba sa show business, you're just as good as your last performance. Right. Yeah. Kung yung totoo namang nagre-rate sa atin ay yung customers na nagbibigay sa atin ng negosyo, kung hindi mo sila napapasaya kahit pa siguro sobra kang decorated, sinong papasok at kakain? That's true. Tsaka never mind. Okay, just in general, di ba to be recognized by an award-giving body for food and culinary excellence. Ito daw yung Olympics ng culinary. Ito na yun eh. So, ito yung pinaghahandaan. So, feeling mo talaga Olympic winner ka talaga. The entire, I would always say this. I would always say this, the entire team. Si Aldi, our head chef. Hello. Yan ang kasama ko sa bahay. Goosebumps ako every time I would say this. Kasama ko yan sa bahay. Talaga nagluluto kami ng cochinillo sa lahat ng successes namin sa bahay. At failure. Na kayo na lang nakakaalam nun? Nainayos namin. Tapos hanggang siya naging head chef siya ng kochi. It's the entire team who's doing this day in, day out. Working hard for the customers and to make this right, consistent every time. So it's the entire team's hard work and determination. Marvin, tell me, ikaw ba talaga, chef ka talaga? I mean, pinanganak ka bang ganon? Alam, yung mga kilala ko kasing chef, talagang pinananaginipan pa nila yung food, yung taste nun, even if they're not actually mixing it, they can actually taste it daw in their imaginary palates already. Ganon din ba kayo? Ang interest ko nagsimula sa pamilya. Masarap kumain, masarap magluto ang mami ko. So ganon talaga kayo? Na medyo yung taste buds natin, nag-improve yung palate. Tapos, noong 2021, nag-aral ako ng culinary sa ISCAM because we were doing restaurants already. What's ISCAM? International School for Culinary Arts and Hotel Management. Tapos nun, mas restaurateur ako, mas nasa operations ako. Okay. Pero nung pandemic nga,
Dahil isa tayo sa mga na-trap. Okay, what's the difference first? Restaurateur versus chef. chef. A restaurateur, you run the entire whole restaurant business. Yeah. The chef, there's a chef restaurateur. For Kochi by Marvin, I consider myself doing 2 roles because ito nga, nagsimula sa bahay ko. So, baby ko to together with sila Aldi at iba pang mga kasama. So, we developed this recipe. Well, I did, and then yung mga ibang mga recipe at ibang mga dishes natin, we developed them. At nabuo siya at nagkaroon na ng restaurant mula garahe natin hanggang sa BGC na restaurant. Yeah. So, this is a work of the entire team. Maaaring sa akin nagsimula yung star ng buong konsepto, but I would always say this is the work of the entire team. Okay. Okay, very briefly now, your life story. I want to talk about your life. Alam niyo po, itong si Marvin, mukha lang mayaman. Pero nagulat ako nung pinakinggan ko yung TED Talks mo. Hindi ka pala laking mayaman. Ay, oo. Tell me how low in the totem pole of wealth your family was. I like reminding, especially my children, and also the younger generation, na hindi ako yung tipo ng tao na binigyan ng puhunan ng magulang para magtayo ng restaurant. Yung pinagkukwentuhan nga natin kanina, yung pinanggalingan ko, ang pangarap ay isang privilege o isang pangarap para mangarap. So walang-wala, we were just trying to survive each day. Na-challenge yung buong pamilya sa mga pinagdaanan ng daddy ko, ng mommy. Kami yung naka-private school pero kami yung hirap na hirap at hindi nakakabayad ng tuition kaya never kong na-experience mag-exam on time. Kasi lagi ako nasa labas ng classroom. Talaga? Laging late ang pagbayad? Promissory note. Promissory, yes. Ito yan, yung merong karinderya sa malapit sa amin, yung pagdadaan ka, pagsasaraduhan ka kasi alam mong utang ka. So, ganun kahirap, ganun kasakit yung buhay. But nevertheless nga, kaming magkakapatid, una yung isa naming kapatid nagtrabaho sa fast food. Batang-bata ko na I was 14 years old. Kakailanganin niyang magkaroon ng mascot. Since mauuto niya ako at kailangan ko rin naman ng pambaon sa eskwela, magmamaskot ako at age of 14. I remember 150 pesos yon for about less than 30 minutes. Tuwang-tuwa ako noon kasi may 150 pesos ako. Tapos, ayun, hanggang sa nagtrabaho ko sa ACA Video, yung parang blockbuster natin. Fourth year high school ako noon. To survive, so I would be able to go to, kasi ang nangyayari sa akin noon, minsan may pamasahe ako papuntang school, pero hindi ko alam paano uuwi. Wow. So, maghahanap ng One bote. way lang, ha? Yes. Swerte pang meron. So, I consider that swerte na may pamasahe ako papunta. So, makakapasok ako. Pag wala akong nahanap na bote, na deposit yun, 2 pesos dadali mo sa kantin. Either wala kang makakain o hindi ka makakauwi. So, kailangan galingan ko paghahanap ng bote. Talaga? Tapos, ayun. So, that's why, ingit na ako sa dalawang kapatid, nagtatrabaho na. So, ACA Video. Tapos yung may mga service charge sila. So gusto kong magtrabaho nun sa restaurant. Or actually sa McDo, I applied in McDo pero hindi ako natanggap. Bakit naman? Kasi sa mukha pa lang hindi dapat pasok na. Hindi ko ma-distinguish paano gamitin ng is at are noong time na yun. You're kidding? Talaga ba? Oo, yes. So hirap na hirap. So hindi ako makasagot sa interview nun ng maayos. So hindi tayo makapaniwala na ngayon diretso na siya mag-English, no? Kabadong-kabado nun. So, tapos hanggang sa yung sa Tia Marias nga, since yung best friend ng kapatid ko, doon nagtatrabaho, sinabi, Jay, may opening. Gusto mong mag-apply. Pero syempre, takot na takot ako dahil na-reject na ako doon. Dahil syempre hindi sinabing hindi ako maka-English. Sinabi na lang masyado akong bata. Because I was only 15 years old. Pero sabi ko, hindi. Kailangan ko talaga ng trabaho. So nag-apply ako, natanggap ako. Okay, anong trabaho mo, Tia Maria? Una, waiter. Bibong-bibo ko at the age of 15 for like maybe about 5 months. I was the youngest regular of the company. Talaga? Actually, child labor pa yan. Oo, pero may parental consent ako, ganyan. So, but at the same time, during that time, pag-aaralin nila ako sa umaga, magtatrabaho ako sa kanila sa gabi.
Yung Kasi may-ari nga, ng Tia Maria. gusto ko kasing mag-aral naman. nung time na yon because ang naging pangarap ko noon, maging restaurant manager. O so nagkapangarap ka na Ah, noon? yeah, meron na. Bakit? Paano mo nakuha yun? Well, Saan I ang guess galing? kasi nakakakain na ako. Meron na akong sweldo, 8,000 yung sweldo ko noong time na yun. Uy, malaki Pag na yun, pinagsama-sama yung daily, yung salary, yung tips, service charge, 8,000. Ano pakiramdam mo nun? Coming from nothing, and then all of a sudden, may 8,000 ka na? Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. May pamangkin ako noon, yung anak ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko noong time na yon, kailangan naman mag-abroad para mas malaking sweldo niya. So ako nag-aalaga. Aba, ini-stroller ko nakabili ako stroller sa pamangkin ko. Wow, Tapos yeah. nagsa-stroller kami sa Alabang Town Center. So, ang sarap kasi parang nabubuhay na ako noon, tas may bata pa kami, na pinapangarap kong wag niyang maranasan yung buhay na naranasan namin. Nakakatuwa yung simple dreams na gano'n. Na lagi kong sinasabi noon, pag kunyari ko ano man nararamdaman ko ngayon, tapos merong maalala ko yung problema namin noon, na ang problema ay yung sakit ng tiyan. That's why the only problem that I consider problem now, health. If it's not a health problem, It's not a problem. It's a situation. It's just, it's something that you go through so you'd be a stronger person and wiser person. Because hindi dadating yung mga challenges na yan kung hindi ka gustong gumaling. So dalawa lang lagi yan. Either gumaling ka or mag-back away ka. Ba't ka naman magba-back away? Lumaban ka, harapin mo. Dahil lalakas ka. Diba? So sayang yung sabi ng mentor ko yan, whenever I go through something, kasi minsan nakakalimutan mo yung mga ganyang bagay, sabihin niya sa akin, alam mo bang, when you go through something, you're blessed. Because you're going to be tested and you're going to be stronger and wiser after. So every time I'd go through that, lagi ko sasabihin, I'd be better, I'd be wiser. That's why meron akong diamond shape. Ano ibig sabihin yan? Kahit dumi, if you're pressured, you could be a diamond. So, that's something na para hindi ko makakalimutan. Amen. Para kang si Aladdin noon, di ba? A diamond in the rough. But now, Lahat tayo. Now, Possible. wow, brilyante ka na talagang tunay. Hindi pa. Marami pang pagdadaanan. Marami Okay. pang ambition. Dahil nga marunong na at pwede nang mangarap, so nangangarap ako ng nangangarap lagi. Oo. Pero yung showbiz ba pinangarap mo? Hindi din. Ayaw mo nga di ba? Alam mo, nung Doon time sa na TED yun, Talks mo, oo, sabi mo, nung- ayaw mo, tinanggihan mo pa twice, di ba? Yes, dahil bakit ako aalis dun dahil naging pangarap ko na siya. Oo. Ba't may iwanan yung pangarap? And at the same time, yung showbiz, wala namang showbiz sa pamilya namin. What if hindi naman magtuloy-tuloy yun? Iiwanan ko. So parang 15 years old, kailangan ko magdesisyon. Buti na lang pininig ko mag-showbiz. Hindi kaya nga, parang, kasi karamihan ng mga bata nung panahon mo. Kailan to? Nung 15 ka? 96. 96. Karamihan ng mga bata nung gusto na mag-showbiz. Mm-mm. So I would Sikat think, ang TV noon. di ba nga? Kaya namamangha ako na hindi ka na-attract. Ito yung dahilan. Yung mga unang offer sa akin, kasi nga Tia Marias, naging local store marketing staff ako, kaya ako napupunta sa TV stations. Dahil kaya ko mag-set up hindi dahil sa magaling ako magsalita, kaya ko talaga kasi mag-isa. Set up akong buffet table, magsiskirting ako dyan, kaya kong magbuhat, tapos, Ikaw ang gumagawa noon. Tapos sasabihin pa sa akin, kunyari pinag-judge ako, Marvin, pwede ka bang mag-judge para ma-promote mo? Ay, oo, game. Ako yung oo ng oong bata. Ito na nga. So, kinukuha ako para maging part ng, sikat dun yung mga Universal Motion Dancers. Yun yung era ng may mga dancers. So sinabi sa akin, Marvin, gusto mo mag-dancer? Siyempre, sagot ko agad, oh yes, game. Ayun, gusto mo Pagsasabayin ko, kasi sumasayaw-sayaw ako nun, di ba sa Tia Marias, every time you order margarita, magsasayaw kami. So, kaya ko yun. Tsaka, di ba, wala kang hindi kakayanin pag magsasurvive ka. Tinanong ko, magkano po bang sweldo? 500 pesos kada sayaw. Ano pa po bang gagawin pag sumayaw? Magre-rehearse. So pupunta ka para mag-rehearsal. Ibang araw yon, kasama sa 500. So,
compute, ay lugi po ako. Oo, Kaya tumanggi ako. Kasi nga, lugi talaga. Oo. So kaya sabi ko, balik ako sa restaurant. So hanggang sa, ang in-offer na nga sa akin, mag-audition for a show. Show na to. Show. Okay, nagtanong ka ba ng kaperahan nun? Hindi pa. Yung tanong ko lang muna, kakayanin ko ba yun? Okay. Audition. So nagtanong pa ako sa mami ko noon, sa mga kapatid ko. Sabi na, try mo. Kaya naglakas loob ako, tinry ko. So nag-audition ako at ang mga kasama ko ng mga artista, Robin De Rosa, nandun na sila noon. Hiyang-hiya ako noon. At ang naalala ko lang na joke, kasi you have to say a joke. You have to crack a joke. Pag natawa sila, pasok ka. Ay, ganun. Oo. So, ang naalala ko noon, kasi may commercial noon na Dato Puti na yung parang, naalala ko noon, parang pinabili lang siya ng suka. Tapos, parang, basta ang nasabi ko noon, napadaan lang ako rito kasi bibili lang sana ako ng suka. Pero natawa sila. Hindi ko alam kung ba't sila natawa doon. Tanong nga kita, paano nakatawa doon? Hindi ko talaga alam. Ako tinulungan na ako ng Diyos. Kiniliti na sila. Tapos nakatanggap ako ng tawag na pasok daw ako. Kasi na nga, yung mentor ko ngayon at best friend ko ngayon si Enrico Santos, na siya executive ng ABS-CBN noon. Tinutulungan niya na ako. Tapos tinutulungan niya ako mag-decide. Ganun yun eh. Never niya akong binaby in terms of making decisions for me. He would always include me in, siguro kaya ganito ako. Lagi ko sinasabi sa kanya para ko siyang tatay, angel, tatay, dahil kung ano yung mga hindi ko natutunan sa buhay, ang dami niyang itinuro sa akin. Sa isa yon, yung pagdidesisyon sa buhay, disiplina. So, tinuruan niya ako kung paano magdesisyon at paano mag-isip kung anong tatanggapin ko at hindi. At isa nga yun, sabi niya, kasi nagtatrabaho pa ako noon sa restaurant. At tinuloy mo pa rin yun? Oo, ayoko mag-resign. Kahit na may show ka na? About to. Okay. Nag-workshop na ako noon, nagtatrabaho pa ako noon. Tapos sabi niya sa akin, kailangan mo na yatang mamili. Kasi nagbo-boost ako eh. Mula Alabang hanggang sa QC. At darating ako pagod na pagod. Sabi niya, kailangan mo na yata mag-desisyon. Kung magsistay ka sa restaurant o mag-ayos ka, hindi mo yata sila mapagsasabay. Kasi pag ni-launch nitong show na ito, hindi ka makakapag-boost na. So, I gave up. Ang unang pangarap na natupad, which is the restaurant. So ngayon, kailangan kong mag-artista. Medyo may kalungkutan pa, di ba? Bakit? Siyempre, parang tinalikuran mo na yung original dream. No, Oo. but weren't you dreaming at least of being a star, making it big in showbiz, which is what everybody dreams to be? In showbiz. That's a result, but ang naisip ko noon kung ba't ko mag-showbiz ay better pay, better opportunity, and I could help my family more. Okay. More than being a star. More than, getting attention from people. The fame, di ba yan ang mga gusto ng mga... Kasi nga wala siya sa consciousness ko eh. So, trabaho ang gusto ko. So, hindi mo pangarap maging sikat? Pero pangarap mong maging mayaman? Pangarap kong unang makaahon, tapos mas magumanda ang buhay namin ng pamilya ko. Pero hindi talagang yung maging mayaman as in Ghost Project, flood control. Parang napakalayo niya. Pero tinan mo, no? I believe that eh. Yung pagka hindi yun ang ina-ambition mo, actually, kasama yun eh. Pero hindi yun yung resulta. Goal. It's an outcome sa buhay natin. Pero yung mga responses natin, yun yung possibility na magdetermine kung ano kang magiging, but kailangan ng mga responses natin maging tama dun sa mga situations. Agree. Okay. So you went to showbiz. Kumusta ka dun? Okay in the beginning, until nagkaroon ng mga shows na hindi natutuloy, at nakaka-cancel, at hindi nagre-rate, maka-cancel, or at all, minsan hindi matutuloy, umabot sa isang point na wala akong show. At actually, yun yung moment na galit ako kay Enrico.
At sinabi ko sa kanyang, pinag-resign mo ako. Oh, nagsisi ka? Oo. Kasi parang, I was turning 16 or 16 na ba ako nung time na yon. Hindi natuloy yung mga ibang shows. Tapos, wala. Tapos, iniwanan ko yun. Parang feeling ko, makakapalik pa ba ako doon? Oo. May moment ako noon na galit na galit ako sa sarili ko for deciding na ituloy yung pag-aartista. Oo. But, I guess, again, you know, maswerte ako sa mga kaibigan at tao sa buhay ko. Of course, ninilaban namin yung pag-aartista. Sabi niya, hindi Marvin, nangyayari naman yan na hindi natutuloy. So, ganito gagawin natin. Hanggang sa na-launch ako part ng Gimmick. Yeah. Yun na, dire-diretso. Sila Jolina yan, di ba? Yes. Kinailangan. Naging love team ka na. Naging love team kami ni Jolina. Nagkaroon kami ng lugar sa industriya ako kasi kinakailangan mag-launch ng mga bagong batang artista nung time na yun. So, nagtuloy-tuloy naman nung mga panahon na yun. So, did you like it? Did you like acting? Did you like performing? Did you like showbiz in general? I see that as work, as a job. Tulad ng trabaho ko pag-waiter, pag-mamascot. Nakita ko siyang obligasyon na kailangan gampanan. Kaya siguro ako yung tipo ng kahit anong role game. Kailangan ko yung per day taping yan eh. Kung walang taping, walang bayad eh. Sasayaw? Sayaw tayo. Kakanta-kanta tayo. Kailangan ba mag-voice lessons? Nandun ako sa voice lessons, nag-aaral ako. So, and yun ang artist eh. Yun ang celebrity kung hindi ka hungry. And I guess, hindi lang sa pag-artista. Kung hindi ka hungry, hindi bibigay sa yung opportunity. So, I think, isa siyang naging formula ko sa buhay. Dahil nakita ko ngang nag-work doon sa pag-waiter ko, tapos nagpunta ako sa artista, dala-dala ko yung formula na yon na umuo ka lang ng umuo, Marvin. Kung tingin mo, kaya mo yon, gawin mo lang ng gawin, magpabibo ka. So yun. Hanggang sa, natutunan ko nang mahalin yung industriya. At yun, nagkaroon kahit papaano, nagkaroon ng best actor na nararamdaman mo na, I belong here na in this industry. May best actor na ako, best new actor, tas best actor award, may love team, lumalaki yung fan base, nabigyan ng sariling show, comedy at saka drama. Doon ko naramdaman, artista na ako. Okay, so feeling mo nung artista ka na, did you know that doon ka na for the rest of your life? Hindi. Paano mo nasabi yun? Kasi gusto kong bumalik sa restaurant. Hindi nawala yun? Hindi. I think yun yung sinasabi na cliche man, first love never dies. First love ko yung service ng restaurant. That energy, that instant parang appreciation ng customer. Pag tama yung ginawa mo, ang saya-saya nila, buong pamilya nakangiti. Sarap din sa pakiramdam. Paano mo nalaman yun, hindi nawawala? As in, saan mo nilalabas yun? Artista ka, di ba? Pag nagpe-perform, tas pumapalakpak sa set. Yeah, kunyari yung love mo for food, love mo for serving, like in a restaurant. How did you know that you still had it in you and that's still the one you really want? Ito lagi sinasabi to ni Jolina. Kaya sasabi niya, hindi talagang malabong nag-restaurant si Marvin at nag-chef-chef siya ngayon. Kasi noon, sa taping namin, pag hindi masarap yung ulam, niluluto ko ulit. So sabihin niya yun, lagi niyang kinakwento yun. Si Marvin di yan makukontento. Kukunin niya lahat ng pagkain namin, tapos lulutuin niya ulit. Tapos bibili yan ng mga barbecue. Actually, sasabihin niya, hindi siya ang bumibili, pinapabayad niya sa production. Pero lulutuin niya yun ulit. Talaga? Kaya I guess yun yung parang naging outlet ko na gawin siya. And at the same time, my mom still cooks for us. And tinuturo niya sa amin yung niluluto niya. Kaya hindi nawala yung pagmamahal na yun. Pero ang galing yung paano mo nalaman na yung taste mo, yun din ang taste ng mga tao sa paligid mo. Kasi di ba, pagka sa isang gathering, usually, sarap nito sabihin. Hindi masyadong type, mas masarap yung sa ganito. Pero ikaw meron kang ganong confidence na pag niluto mo to, magugustuhan nyo lahat yan. I guess, nanay ko masarap magluto. Yun eh. Meron na-develop
na yung panglasa mo, alam mo yung maalat, alam mo yung balanse, yung timpla ng alat, tamis, anghang. But isn't taste relative? Yeah. Some people will want it a little sweeter, others will want it a little spicy. Pero may sweet spot eh. Na lahat kayo mag-agree na masarap. Yun yung magic. Di ba? That's why lahat makakagawa ng restaurant, lahat makakaluto. But at some point, merong magsasabing, kunyari, 10 masarap, baka isa hindi. And that's okay. Yeah. Siyam na yung napasaya mo. Yeah. So, may sweet spot eh, na tamang timpla, and that's what we call nga magic. Yeah. Na hindi mo na alam kung paano nangyari. Okay, so how did you make that shift naman from being artista na sikat to back to restaurateur? Actually, hindi ko siya kinonsider ng shift. Malinaw na malinaw sa akin yan kasi ginaguide pa rin ako ng mentor ko noon, which is hindi ko, kaibigan ko. Sabi niya, kasi nga, yun din yung dilemma ko eh. Parang, nag-shift eh, ganyan. Sabi niya, you don't have to shift. You expand yourself. Expand. So, expansion was in my head. And then at the same time, una nga, sinasabi ko noon, fall back. Hanggang may nagsabi sa akin, Marvin, don't say fall back. Kasi para mong sinasabing may mag-fail. Don't ever say that. Hanggang sa nagiging malinaw nga sa akin, mas swerte ako sa mga kaibigang nagaganyan-ganyan sa akin. I'm thankful for that. Na kino-correct yung mindset. True. Yeah. So hanggang sa, okay, hindi fall back, so pareho kong minamahal ngayon. Yung industriya na showbiz at saka itong restaurant. Kasi yung unang-una ko noon was when Mr. Donut got me as an endorser, ang sabi ko sa kanila, wag niyo akong bayaran, bigyan niyo ako ng tindahan. Oh, smart move. That's when I learned the food business. Because I was a waiter as an employee, so ang perspective ko noon, empleyado. So sabi ko noon, gusto ko nang matutunan ang negosyo ng pagkain. So I said, so may ready system sila noon, nag-franchise ako. Natutunan ko yung pagkain. How easy was it for you to handle a Mr. Donut? It wasn't easy. We just always think that it would be easy, but nothing is easy. What was the hardest part of it? Kasi yung mga gusto magtayo ng franchise or bumili ng franchise, what's the hardest part of it? Food business, para siyang very possessive siya. Hindi siya passive business na, tatakbo na siya on its own. Hindi. Ang restaurant, kaya ba sinasabi nga nila, pag may kaaway ka, sabihin mo pumasok sa restaurant business. Bakit? Kasi malamang ang failure. So what do you mean by possessive exactly? Possessive, kailangan ng atensyon, oras, andun ka para alagaan yung negosyo, hindi siya magra-run on its own because tao pa rin yung magpe-prepare ng pagkain. Ang daming mangyayari from preparing the food, ilang ingredients yan, 10, 20, tapos darating sa table, serve, ang daming pwedeng maging mali. Grabe. So, ang galing. So, ibig sabihin, ano kayo? AI proof. Alam mo, isa rin na natuwa ako. Kasi nga itong AI na nangyayaring revolution na to sa atin, isa yan sa mga sinabi, yung experience ng restaurant ay hindi kayang ibigay ng robots. Ayun eh. So sabi ko, oh my God, buti na lang na. Kasi ayoko na itong industriya ito dahil pagod na ako. Binabalik ako sa industriyang to. Tapos biglang may lumabas na AI, natakot ako. Kasi sinabing, nasa tamang negosyo ako, hindi ako mapapalitan. Diba? Kasi if you're saying that experience. It's very possessive. Tapos dapat ikaw talaga. Tsaka how can AI actually taste food? Yeah. It cannot do the magic, yung sinasabi mo. Yes. Diba? AI can definitely have the most accurate. Yeah. Could be, more than accurate than us human beings. Yeah. Pero yung magic na yan, tao lang yan. Wiring ng utak natin. That is amazing. Ang galing. So, okay, I have so many questions to ask you, but I know that we have only so much time. So I'll fast forward, okay? So now you have a Michelin, Bib Gourmand, and it's Christmas. It should be the happiest time of the year, especially for businesses like yours. But, given what's happening to our country right now, Marvin, how is this affecting businesses like yours? Very hard. Even artistas like you. Oh, yes. Very hard. Nasa isang bansa tayo.
pare-pareho tayo ng, nasasagap, balita man yan, energy man yan. So, all of us are affected. We've felt that in our restaurant industry, that yung bagsak ng benta, people are actually saving up for just siguro piling-piling okasyon. Na siguro yung iba kakain ng 2-3 beses sa isang linggo sa labas, nagiging 1 beses na lang. So, hard times. I mean, I guess not just for us, but for the entire country. Masakit. Lagi ko sinasabi, responses, handa ako sa kahit anong problema. Pero pag may mga nai-involve na tao, like, the entire team, syempre, pag hindi malakas ang restaurant, hindi mo kaya magbigay ng schedule sa maraming tao. Affected. And this is not just one person. This person has a family, like all of us. So, it's very, 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 very hurtful. Tsaka cargo mo lahat, syempre, kasi, diba? Very, very, very painful. How do you feel about the whole thing as a Filipino, Marvin? I mean, kasi, syempre, outstanding citizen of the country ka. Whether you like it or not, diba? You're a restaurateur, par excellence, tapos artista ka. And eto nga, how do you feel as a Pinoy right now? How do you feel about our country? Nakakahiya. Nakakahiya. In pain, because kung nahihirapan ako, what more pa yung mga taong they have less options and choices and opportunities in life. Na hindi ko lang yun kasi nababasa at nakikita, pinanggalingan ko yun. Kung mas mahirap ang bansa, mas nahihirapan sila. So, it's something na I don't take it lightly. Kaya nga, I'm happy with bagsak yung industriya namin, dumating yung Michelin, gumanda yung negosyo namin. I'm happy for my team. I'm happy that, all of us actually nakakaramdam ng konting ginhawa. Pero, iilan lang yan sa madaming taong nagsasakripisyo at nahihirap. So, hindi maganda para sa tao, para sa Pilipino. Not to mention na parang ang tingin sa atin ng buong mundo ay isang bansang hindi natututo. At hanggang kailan natin pagdadaanan to. So, masakit that, we don't have a lot of options now. Gusto ko yung sinabi mo na, I will not choose an easy life. Life is difficult. You said that in your TED Talks. But life now for you is not as difficult as it used to be. Or is it? It is still difficult. It is still. Isang malaking budol lang sinabi nila na pag nagtrabaho ka, umayos ang buhay mo, dadali ang buhay. Good thing, that the reason why I was able to say that and the reason why I know that, my mentor made me read that book, Road Less Traveled. It's the first line, Scott Peck. I've read that, yeah. That life is Scott Peck. Scott Peck. Yeah, so life is difficult. The moment you accept that, it could be less difficult. At yun ang formula ko sa buhay ngayon. Yeah. All of these things, country, ganyan, accept muna. Kasi pag may acceptance, then malaki yung chances that you would be able to see kung paano ka magiging part ng solution at hindi pa bigat. Then you'd be able to adapt. Then you'd be able to change. So, kaya lagi ko yung sinasabi kahit sa mga anak ko. Na, of course, pag mga anak ko bata pa lang, sinasabihan ko na niya, sila sa akin. Pero I want to instill that to them Kasi masarap siyang formula dahil we make ourselves accountable with our actions at parte tayo ng problema. Never tayong hindi magiging parte ng problema. I am so glad that you actually use the word accountable. Kasi yan ang ginagamit ngayon natin sa sitwasyon ng bansa. Yung humingi tayo ng accountability. And I like that you actually went through a period in your career as a restaurateur na you were made to account for what you
didn't plan to do, but something that happened so badly, right? At ito po yung kutsinilyo niya. Diba? Sa kotse, talagang nagalit sa kanya ang publiko. Tell us about that. And how you faced it. Yeah. How you addressed an angry public. I think if kung ikaw yung tao na I'm very ambitious person. I like achieving things kasi siguro pag galing ka sa wala, yun yung parang pinangahawakan mo na mag-survive at gagamitin mo yung formula na yun na nakaya mo, kakayanin ko ulit. So, of course, natutunan kong magluto ng kutsinilyo from my garahe. Ikaw lang talaga to, Ngamis? Based from my parang memory of the best cochinillo I've had in Spain, in Madrid. That restaurant is called Casa Lucio. Right. So, that was 2014. Pandemic 2020. Yeah. So, I recreated cochinillo from my experience. And at the same time, my love for lechon. So, Cebu lechon is my favorite. So, mix. Nagawa ko yung cochinillo. Buti na lang nung time na yon, pina-video ko sa driver ko yung paggawa ko at pinost ko. Okay. Naging sikat siya. Pero like ko nga sinasabi, di ba? Double-edged sword ang kasikatan. Dahil sumikat siya, madaming taong umorder. Kinuha ko yung order. Kasi syempre, happy ako. Pasko. Yung buo kong team, masaya. Kasi, hindi lahat ng mga panahon na yun may trabaho ang tao. Correct. So every time dumadaming orders, hatak tao, tawagan mo, baka available siya. Available yun, syempre, kasi nasa bahay lang. So padaming nabibigyan ko ng trabaho sa kuha ng orders. Kala ko, ready ako. May isang oven na nasira. Nag-malfunction. Hindi namin nagawa agad. Nagpatong-patong, perfect storm. Dumadating na yung pickup, hindi pa ready yung Pasko yun. Siyempre, aalis yun. Hindi na babalik. Sobrang traffic, sobrang ganyan. So, I was left with so many cochinillos na hindi na de-deliver. Oh my goodness. So, maraming kaibigan na tumulong. Papang de-deliver for me. Kaya sabi ko nga, blessed ako with friends. Mga kaibigan mo nag-deliver? Oo. Yes. So, pero hindi kaya yung volume. Kasi yung iba nga, hindi na maganda yung quality. Then, yun, backlash. I immediately, sabi ko agad, gulo-gulo na. Talagang, alam mo ako yung pinaka-malungkot ng Pasko kasi parang I disappointed people. And that's what I don't like to do. You've heard me, I like them coming to the restaurants and we give them the best service. I want to see their smiles. Yan yung pinangahawakan ko eh. Kaya sabi ko, pwede ako maging restaurateur eh. Kasi malinaw yung objective ko. True. And I failed people because gusto ko ng maraming orders. So, I made a statement right away. Sabi ko, sorry. Tatawagan ko kayo. At papalitan ko yung experience nyo kung saan ko makakaya. So, I've changed some cochinillos, I've sent some gifts to some people, I've returned their money. Ano yan, tinawagan mo? Yes, nagkaroon ako ng sabi ko, madami yun eh. Hindi ko kaya mag-isa. So, nagtawag ako ng mga tao pang ililatag yan. Saan yung may mga problema? Anong lugar? Anong ganyan? Parang may crisis sa bahay ko, team. Kasi sabi ko, hindi pwede. Pinaghirapan nila yung pera na yan. Either ibalik natin o palitan natin yung experience. That was the parang pinaka-definite na sinabi ko sa buong team. Yeah. Hindi natin to tatalikuran. Kutsinilo lang to pinag-uusapan, pero kasi negosyo to eh. Pagkatao ko to. Naniniwala ako na yung sinasabi ko nga, lahat ng pagdadaanan natin, hindi mo man alam yung future, pero ang dalawa yan eh, yung character mo, yung pagkatao mo, either gagaling ka o hindi. Alam kong hindi ko siya tatalikuran at alam ko kasi na yan ang accountability. Hindi tatalikuran ang kahit na anong mangyayari. Meron akong naging formula na niyan eh. Ano? SRO. Ano yan? Standing room only ako eh. Standing room only, pero hindi. Di ba sabi ko nga kanina, the only problem that I consider problem are health problems. Kaya
kailangan hindi tayo magkakasakit dahil hindi mo na hawak pag nagkasakit ka. Kailangan mo nang ipahinga, ibigay at magpagaling. And everything else, I just consider situations. Yes. So that's what I call SRO. SRO is situations, our responses would equal to outcome. So, hindi mo kaya i-predict ang future, pero kaya mong i-design ang outcome ng buhay mo. So, kung magre-respond ka doon sa kagalingan at alam mong tama, you may be able to have a good outcome in your life. Tama. So, yan lagi lang yung pinangahawakan ko. So, my responses should be good, fair, at deserving sa pagkatao ko. Dapat talaga, no problem. It's just a situation. It is just a situation. Yeah. So, ang galing ng storya ng kutsinilyo na yun. Pero magkano ang ininda mo nun? Malaki. Malaki. At hindi nga magkano yung galit at lungkot na ibinigay ko sa tao. Pero hindi kasi binawi mo, di ba? So, you must have spent a lot. I mean, apart from your initial investment, which I imagine. Good thing I was just doing it in the garage. Sa garahe. So, alam mo yon yung overhead hindi malaki. Yeah. Meron namang nagtuloy na orders, hindi naman lahat. So, cost plus, medyo maayos-ayos pa rin naman. Pero ang galing kasi you turned it around and now, Kochi is a Michelin restaurant. Ang daming moments sa buhay talaga. Tinurn around mo yun, no? Ang daming moments sa buhay na parang magto-throw in the towel ka. Kasi potential failure yun eh, di ba? Natigil ka na. Kahihiyan, lugi. Pero yun nga yung magandang lesson talaga sa buhay. Ang kala mo failure ay lesson para gumaling ka. Kung hindi ka mag-quit at magbaback away, isa siyang magandang lesson at magpapatibay pa at magiging parte ng maganda mong storya. And Kochi is in BGC. Diyan pala nga sinasabi ko from garahe, failures, na Kochi nasa BGC, isang malaking accomplishment. Tapos nakuha yung Michelin. Kaya sabi ko nun, ano ba to, Lord? Grabe hindi talaga. Hindi mo pa naman ako kukunin, Lord, no? Alam mo ba ganyan, parang ang daming nangyayari. Yung parang, Lord, teka lang, marami pa akong pangarap, Wag, Yan. So, oo nga. Oo, that's so... Pero ang galing nga yung turn. Kasi you would think, di ba, blacklisted ka na. And I do remember reading somewhere na wala na to. Wala. Sira na yung kutsinilyo ni Marvin. Wala na yan. Palpak ang service. Ganon eh. So nagulat nga ako na parang yung kotse pananalo ng Michelin. You see? Galing! Okay. Thank you. Okay, let's turn Christmas now before we end. Alam mo, pumapasok na tayo sa panahon ng Pasko. Napaka-special sa Pilipino ng Pasko. At pag sinabi mong Pasko, syempre, kutsinilyo yun, di ba? Pero anong advice mo sa mga Pinoy ngayon na depressed tayo, depressed sa nangyayari sa bansa? Tapos, you know what's even more depressing is you don't know where it's gonna go. The future is just not visible from where we stand. First of all, we don't deserve this. We do not deserve this. Minsan kasi, di ba, parang nagagaslight pa tayo at nasasabing, ay, mahirap naman talaga, di ba? We don't deserve this because ang ganda nga ng mga social media content na lumalabas na hindi tayo mahirap na bansa. Naloloko lang tayo, di ba? Well, yun, nakakakonsuelo nga yun. Oo. Na, kaya naman pala. Yes. Magaling tayong bansa at hindi naman secret at hindi secret at labas naman na ang galing ng Pilipino na kahit saang bansa pumunta, kaya natin mag-survive. Masakit lang na yung survival instinct natin ay naaabuso. Yeah. yung resilience natin ay naaabuso. Ayaw na nga natin yan. Oo. So we definitely don't deserve this. Yeah. But again, at the end of the day, minsan ang aasahan mo sarili mo. Buti na lang resilient tayo. So ang swerte-swerte ng gobyerno at ng bansa natin na ganito ang ugali natin, lalaban tayo. Pero sana hindi masyadong masaid yung ating magandang attitude at magandang pananaw sa buhay. Amen, amen. 'Di ba? Sana nga. So, yeah. I would say kakayanin natin 'to. Ang isa pang lagi kong sinasabi sa team ko, because I just made the briefing dahil dito nga bago yung kutsinilyo, dito pop take over.
my briefing would always tell them na 3 powerful words that you'd always say when you encounter something, challenge or problem. Situation. A situation. Sa English ay, I can handle this. I can manage. Sa Tagalog ay, kaya ko to. Kasi, once na sinagay mo na sa isip mo yon na kaya ko to, nawawala ng power yung struggles at problema at situation. Nagkakaroon ka ng accountability na kakayanin at may gagawin ako. So, yun ang unang-unang sabihin, kaya ko to. So, yun yung tulad ng sinabi mo, sabihin natin yun, kaya ko to. But at the same time, ang ganda nung ginagawa at nangyayari ngayon that we're making the government accountable for what's going on, this circus, Yes. this craziness that's what's happening in our country. Kaya ko to, but tulungan tayo ng gobyernong kayanin natin lalo at matapos tong problemang to na kailangan matapos, hindi nagpapalit-palit lang ng problema. Correct. Paano natin kakayanin ito sa Pasko? I mean, can you give us quick tips on what we can do with the food that we can afford at this time? Sanay ako lagi na hindi gumastos ng hindi ko kaya. Ito na tips. Tips na from the Michelin restaurateur. Game! Nang lagi ko sinasabi, hindi sa laki ng kita, kundi sa laki ng pagtitipid. So, maraming ways to celebrate. It's not always, in the grand luxuries of life. Pamilya pa lang natin nakasama, isang selebrasyon na yun. So, kung anong kaya natin i-afford muna, yun ang i-afford. Sinasabing tightening our belts, masakit man because sabi ko nga, we don't deserve this. Yeah, we Pero wala namang ibang magtutulungan, kundi tutulungan mo yung sarili mo at magtutulungan kayo ng pamilya niyo. So, having your family around, kung nakakapag-isip pa tayo at nakakakain ng kahit na ano, we're blessed. So at least kailangan natin maramdaman yung hope na yan eh. It's still very, very hopeful. Hindi mahirap ang bansa natin at ang galing-galing natin. So, ibig sabihin, kakayanin natin to together. O sige, what's a good Noche Buena na hindi masyado magastos? Yung affordable. Diyos ko po. Out na tong kutsinilyo, syempre. Relative ang kakayanan ng tao. Pwede naman, pero siguro, 1/4 kilo. Pero lingkot-lingkot nga sibuyas, magkano ngayon? Ay, grabe, oo, no? So, Yeah. bumili ka ng 1 kilong liempo, magkano? Salt and pepper, lagyan mo ng patis at pepper, napakasarap. Isa na siyang parang lechon. Yan. Diba? Yun ang kapalit ng kutsinilyo. Magluto tayo sa bahay. Oo. Of course, yung mga gustong pumunta sa restaurant namin, punta kayo sa restaurant, please. May mga empleyado kami. But we can celebrate in our homes, sa sarili natin, basta meaningful ang Pasko. Exactly. Yan So lang it's talaga. not even the food, really. It's not the money. Ang Pasko ay, di ba, kapanganakan ng Jesus Christ natin. So, hindi yun magarbo. Di ba? Napaka-humble ng pamilya ni Jesus Christ. Di ba? So, hindi siya represented by bagong damit, masarap na pagkain, represented siya ng pagmamahal at hope. Okay, so tell me what this is. Okay. So ito mga specialty. Yeah, so this is escabeche. Yes, of course. Okay. Lapu-lapu yung gamit natin. Tapos ito, kare-kare ni Lola. And very traditional. Ang storya ng Kochi menu ay lahat ng mga natutunan ko mula pagkabata at ngayon, I'm thankful that I get to travel. So infused siya. This is chismosas. Ano yan? Kaya naman siya naging chismosas. We used to use What is it? Pig ears, chips. Pig ears chismosas. Kaya lang. Marites! Ito na ha. Tapos, mga marites. yung suka niyan lalagay mo. Ito ang bagong ni Marvin. Yeah. Chismosas. Yeah. Sana masarap pa at kanina pa tayo nagkakwentuhan. Sarap ng combination. Grabe. Tsaka ang lutong. Para siyang bacon na wala nung alat-alat. Sarap. Ay, dyan yung kutsinilyo natin. Okay. Ayan.
serve you this. So... May I start? Yes, of course. I love watching our guests enjoy our cochinillo. Game. Ang lasa. Sarap. Okay. Patuloy out. Grabe! Teka, do you sell this? Yes. Now we do. You're so good. Thank you. You're so good. I mean, it's a natural talent. Thank you for watching. If you like what you just saw, please like and subscribe.